Ay mga bata, kumusta kayo? Nasa huling bahagi na tayo ng ating araling paglipunan on our fourth quarter, grade 2. Ngayon, pag-usapan naman natin sa bilang panimula ng ating fourth quarter, pag-usapan naman natin ang pagtutulungan sa komunidad. Ang pagtutulungan ay mahalaga sa komunidad kapag nagtutulungan ang mga mamamayan sa isang magandang layunin. Napapadali at mabilis na natatapos ang gawain. Higit sa lahat, uunlad ang bansa, nababawasan at napapagaan naman ang anumang problema kapag nagdadamayan ang mga tao. Ang pagtulong, pagdamay sa kapwa sa oras ng kalamidad, sakuna at anumang suliranin ay nagpapakita ng pagmamalasakitan sa kapwa. Babae man o lalaki, matanda at bata ay maaaring tumulong sa kapwa. Maaari natin tignan to, mga bata, bilang ah, halimbawa ng pagtutulungan sa ating bansa. Sa gitna ng trahedya, nasaksihan natin ang buong pusong pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. Patunay lang na kahit malugmok tayo sa kahit anumang pagsubok sa buhay o kalamidad, basta't nagkakaisa, ay siguradong makakabangon tayo. Kaya ng iba't ibang kwento ng kabayanihan sa News to Go ni Cedric Castillo. Kung ang maraming masisilungan ang hanap sa tuwing sinusumpong ang langit, saka naman sumasabak sa tungkulin, isinusugal ang sarili para sa kaligtasan ng kapwa. Coast Guard. Sinuong ang mga gusali at mga nakalubog na bahay para tumamay sa mga walang kalaban-laban sa pwersa ng kalikasan. Ang 2 taong gulang na ito, kahit sa butas ng aircon na padaanin, wag lamang maiwan. Yan. So, may iba't ibang klase no, na nagtutulungan ang mga tao. Lalo na sa ating bansa. Madalas na nagtutulungan tayo kapag nasa kalamidad o nasa mahirap na sitwasyon ang ating kapwa. Marami ring mga non-governmental organization o yung tinatawag nating NGO at mga pribadong samahan ang tumutulong tuwing may kalamidad sa bansa. Maasahan din sa pagtulong ang volunteers ng Red Cross sa oras ng sakuna at kalamidad. Hindi rin papahuli ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang ahensya ng ating pamahalaan na tumutugon kapag nangangailangan nangangailangan ang mga biktima ng kalamidad. May mga gawain na nagpapakita ng pagtutulungan sa komunidad. Isang paraang ito upang magkabuklod-buklod o magkaisa ang mga tao sa komunidad. Narinig niyo na ba ang salitang bayanihan? Kilala ang mga Pilipino sa bayanihan. Ang ibig sabihin, ang bukal sa kalooban ng mga Pilipino ang magkaisa sa pagtulong ng walang hinihiling na kapalit o kabayaran. Ang bayanihan ay makikita sa iba't ibang gawain ng komunidad tulad ng pagtatanim sa bukid, pag-aani ng palay, at paglilinis ng paligid. Ang pagtulong sa o pagbuhat ng paglilipat ng bahay sa mga nayon at probinsya ay isang halimbawa ng bayanihan. Katulad ng nasa larawang ito,
Yan, puro mga kalalakihan. Ang tawag sa ginagawa nila ay bayanihan o pagtutulong-tulong para mailipat yung isang bahay sa ibang lugar. Pagtulong sa mga biktima ng sakuna at kalamidad. Okay. Likas sa mga Pilipino ang pagtulong sa mga biktima at kalamidad tulad ng baha, lindol, pagsabog ng bulkan, bagyo at landslide. Nagbibigay ng donasyon ang mga Pilipino tulad ng pera, pagkain, damit, tubig, kumot at iba pang kagamitan. Maaari ring volunteers ang tumulong sa pagbabalot ng relief goods. Ang iba ay tumutulong sa pagsagip sa mga natabunan ng lupa, sa mga nasa bubong ng bahay dahil sa baha at paglikas ng mga tao sa evacuation centers tuwing may darating na bagyo at pagsabog ng bulkan. Katulad nitong nasa larawan na to. Yan, pagtulong yan sa sakuna. Paglilinis ng mga estero, kanal, ilog at kapaligiran. Nagkakaisa ang mga mamamayan sa komunidad sa paglilinis ng mga baradong kanal, estero at maruming ilog. Sumusuporta din sa programang pangkalinisan ng pamahalaan tulad ng Clean and Green, Tapat Ko, Linis Ko, at Piso para sa Ilog Pasig. Ipinapakita rin ng mga mamamayan ang pagsuporta sa kalinisan ng paligid. Maaaring iwasan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Dapat matutuhan ang paghihiwalay ng mga basurang nabubulok sa mga basurang hindi nabubulok sa tamang basurahan o lalagyanan. Nagkakaisa ang ilang mga lokal na pamahalaan o ang mga ilang lokal na pamahalaan na ipatupad ang pagbabawal na paggamit ng plastic bilang lalagyan ng mga pinamili. Ayan, tingnan nyo, sa sobrang dami ng tao na gumagamit ng plastic, minsan kung saan na lang naitatapon. Kaya yung mga ibang tao na nagtutulungan sa paglilinis ng ating mga kanal at estero ay tinatawag din na bayan niya. Pagtutulungan tuwing sasapit ang pista. Nagtutulungan ang mga tao tuwing sasapit ang pista. Nililinis nila ang kalsada upang maging maganda sa mga turista at bisita. Nagkakaisa rin sila sa paggawa ng banderitas. Sinasabit nila ito sa mga kalsada. Sa araw ng kapistahan ng mahal na santong patron ng isang lugar o ng isang barangay, nagtutulungan din ang mga tao sa pagpapalaro. Ang iba naman ay tumutulong sa pagluluto at pagpapakain ng mga bisita. Ayan. Ganito yung ginagawa. Naalala ko nung maliit pa ako, pagsasapit yung fiesta o pista sa aming lugar. Ganito yung ginagawa namin. Ayan. Pagtulong sa may patay at pagdamay sa mga naulila. Kitang-kita ang pakikiramay ng mga Pilipino sa may patay at mga naulila. Nakikidalamhati sila sa mga namatayan. Nagbibigay sila ng abuloy. Nagdadala rin sila ng pagkain at inumin para sa mga naglalamay sa patay. Yan. Diba nga? Kapag may namamatayan or experience ko na ba na may kakilala kayong may namatayan o nawala yung mahal nila sa buhay, diba?
Marami ang bumibisita ng mga kaibigan, kakilala, kapitbahay. Ibig sabihin, nakikidalamhati sila o nakikidamay sila sa kalungkutan ng taong naulila. Ayan. Sa ating mga Pilipino ay likas tayong marunong makiramay o makipagdamay sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Pagtutulungan ng babae at lalaki sa mga gawa. Kids, paalala, hindi lahat ng bagay ay kaya ng lalaki. At sasabi ko na kailangan ang isang babae at isang lalaki ay nagtutulungan sa mga gawaing loob man o labas ng bahay. May kanya-kanyang gawain ng mga babae at lalaki ayon sa kanilang kakayahan at lakas. Nakikita natin ito sa mga gawaing ginagampanan ng ating tatay at nanay. Ginagawa ng lalaki ang mabibigat na gawain sa tahanan dahil higit na may lakas o higit na malakas ito kaysa sa babae. Ang ilan sa mabibigat na gawain ay ang pagkukumpuni ng bahay, ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Karaniwang gawain naman ng mga babae ang maghanda at magluto ng pagkain, mamalengke, mag-ayos ng mga gamit, at mag-alaga ng mga anak. Ayan, kadalasan, ganito yung ginagawang pagtutulungan ng babae at lalaki sa ating bansa o sa Pilipinas. Subalit, maaaring pagtulungan ng lalaki at babae ang anumang gawain. Bakit nga ba kailangan magtulungan ng babae at lalaki? Sa maraming pagkakataon, nagtutulungan ang tatay at nanay sa paghahanap buhay. Magtutugunan ang pangunahing pangangailangan ng pamilya kung nagtutulungan ang babae at lalaki. May gawain na nanay na ah, may gawain ang mga nanay na kayang gawin ng tatay kapag wala ang nanay sa bahay tulad ng pagluluto, paglilinis at pag-aalaga ng kay bunso. May mga gawain din naman ng tatay na pwedeng gawin ng nanay tulad ng pagmamaneho ng sasakyan, pagpapalit ng sirang ilaw at marami pa iba. May gawain sa tahanan na pinagtutulungan ng ate at kuya. Kabilang dito ang paghuhugas ng pinggan, pagdidilig ng halaman, paglilinis ng bahay, pagbabantay kay bunso, pagliligpit ng kalat, at paghahanda ng hapag-kainan. Yan. Mga bata, mahalaga ang pagtutulungan sa ating mga tahanan. Dahil dito, natututo tayo na tumulong din sa ating mga kapwa. Kaya ugaliing tumulong sa loob man ng tahanan at maging sa labas ng tahanan. Para sa inyong activity, pakisagutan ang page 1 ng ating worksheet. Yan. Maraming salamat at magkita ulit tayo sa susunod na pag-aaral natin sa ating araling panlipunan.